Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans chapter 5 verse 17. Sa pamamagitan ng pagsungay ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Grace and righteousness, yan po ang tinanggap natin mula sa ating Panginoong Hesus nung tayo po ay na born again. Sa English Bible nga po, ang sabi dyan ay gift of righteousness, siya kayong abundant grace. Ang siya pong nagbigay sa atin ng kakayahan to reign in this life. Alam niyo po, pagka ang isang born again believer ay nakatuklas ng kanyang kakayahan or potential in Christ Jesus, mababago ang lahat sa kanyang buhay. Kasi alam niyo po, 2 talata lamang po ang kadalasang itinuturo ko to sa mga bagong nabuborn again. Ang unang-una po dyan ay yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yung if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Pangalawa, yung Philippians chapter 4 verse 13. Na sinasabi dyan ni St. Paul, I can do everything through Him who gives me strength. Kasi alam niyo po, si Satanas, agad-agad magpapadala yan ng kasinungalingan sa ating isipan. Nung tayo po'y na-born again, ipapaisip niya sa atin na walang nangyari sa atin. Ang ipapaisip niya sa atin, hindi naman tayo nabago ng Diyos. Ang ipapaisip niya sa atin, nagpalit lamang tayo ng relihiyon at lagi niyang ipapaalala na ikaw pa rin yung lumang tao. Ikaw yung mahina, marupok, makasalanan, at higit sa lahat, walang kakayahan na magbago. At alam niyo po, pagka nanatili sa atin yung ganong klaseng kaisipan, kahit Christian na tayo, ay wala talaga tayong maa-achieve sa ating buhay. Ang tawag po ng mga Bible scholars dyan ay yung tinatawag na sin consciousness. Kaya mahalagang maintindihan natin na bakit tayo nagiging mas conscious sa kasalanan kaysa dun sa maging conscious tayo sa atin po kalagayang bago kay Kristo Jesus. Alam niyo po sa Romans chapter 6 verse 14, malinaw sinasabi ng Biblia For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace. Okay? So dito makikita na kagad natin yung isang problema kung bakit po kadalasan ay marupok, mahina ang isang Kristiyano. Mali po or limited yung kanyang understanding ng salitang grace. Kadalasan po ang understanding ng marami o yung naririnig lamang nating turo mula sa pulpito ay yung grace ay limited sa salvation and forgiveness of sins. Pero sa totoo lang po, ang grace po ay, kung mauunawaan ninyo, yan po'y divine enablement. Ibig sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng kakayahang magawa yung hindi mo kayang. Kaya ang ganda po ng definition ng grace, divine enablement, So, kadalasan yung iba, ang definition lamang nila ng grace, yung unmerited favor. Totoo po yun. Pero alam niyo po, ang totoong kahulugan ng grace ay binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang magawa po yung mga hindi natin kayang gawin. Kaya alam niyo po si San Pablo, siya nagpatotoo mismo Sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 13, sabi niya, dati akong blasphemer, persecutor ng church. Inuusig ko yung mga Kristiyano, sabi niya, a violent man, but the grace of our Lord was poured out on me abundantly. Kita ninyo, nung naranasan niya yung biyaya ng Diyos, yung grace ng Lord sa kanyang buhay, nagbago siya. Kaya hindi lamang siya masasabi natin na napatawad o naligtas, nakitaan niya ng pagbabago yung kanyang buhay. Kaya sinasabi niya na itong grace na ito, doon sa sulat niya kay Titus chapter 2 verse 11 to 12, sabi niya, For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives
in the present age. So, naintindihan ni San Pablo na yung grace na tinanggap niya, sapat yun para magbago ang isang tao. Kung ang unawa nyo lamang po ng grace, ito po ay forgiveness of sins lang, or yung tinatawag na salvation lamang. Ang aplikasyon ng grace, nalilimitahan po yung impact ng grace sa buhay mo. Sayang naman, kapatid. So, ang sabi ng Biblia, pag tinanggap natin itong God's abundant grace, we can reign in this life. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 5, verse 17. Ano po? Kaya alam niyo sa Hebrews chapter 4, verse 16, malinaw yan Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us. So, ang linaw-linaw po, grace to help us para tulungan tayo in our time of need. Iba po yung nagagawa ng grace sa buhay ng isang Kristiyano. Masasabi mong, I can do everything through Him who gives me strength. Yun po ang grace. Kaya tayong mga Kristiyano, hindi lang tayo napatawad. May kakayahan tayo magbago. May kakayahan tayong mamuhay ng matuwid at magtagumpay sa kasalanan. Ano po? Pangalawa na kadalasang nagiging problema rin ng isang Christian kung bakit siya nagiging sin conscious ay yung limited understanding niya ng word na righteousness. Again, ang interpretasyon ng iba dyan, yung rin yan, pastor, yung salvation din yan, saka yung forgiveness of sins na ibinibigay ng Diyos sa tao. Totoo po yun. Ginawa tayong matuwid ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang description pa nga ng Biblia dyan, as if parang hindi tayo nagkasala. Sabi sa Romans chapter 5, verses 1 and 2, makatatayo na tayo sa presensya ng Diyos at sa pamamagitan ng bago nating standing, ay again, matatamasa natin yung grace ng Diyos. Kaya lang, maraming Kristiyano hindi nila naiintindihan na sila'y righteous na Kaya nga, ang unang-unang tinuturo ko sa mga Kristiyano, you are a brand new person in Christ. The old has gone, the new has come. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, at sa verse 21, so that in Him we might become the righteousness of God. So, ang tawag sa atin yung mga Kristiyano, righteousness of God. So, hindi lamang tayo righteous sa salita o sa tawag. Ginawa tayong matuwid ng Diyos at mararanasan natin sa buhay na ito yung pagiging matuwid. Alam niyo po, pagka tayo righteous, we have peace with God. We have access to the grace of God by faith. Pagka in-apply natin yung pananampalataya natin sa buhay na ito, mai-enjoy natin yung masaganang biyaya ng Diyos. We can reign in this life because of the gift of righteousness. Sabi sa Romans chapter 5 verse 17 at sabi sa James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Kita nyo? Pagka maunawaan lamang po natin itong dalawang salita na ito, grace and righteousness, maintindihan nyo ang laki ng ipinagbago ng inyong buhay. Kaya si Satanas, pipilitin niya kayong maniwala na kayo pa rin yung lumang tao, mahina, marupok, walang kakayahan. Pero kung alam niyo po ang salita ng Diyos, mapagtatagumpayan ninyo ang kasinungalingan na yon at sasabihin ninyo sa inyong buhay na taglay-taglay niyo yung grace na nagmula sa Diyos at yung righteousness na nagmula sa ating Panginoong Hesukristo. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.